Mga kapatid, ito pong awit, kabanatang 3, ay isinulat po ni King David sa panahon ng kanyang matinding pinagdadaanan. Kaya't masasabi po natin na hindi ito isang karaniwang awit lamang. Ito po ay isang panaghoy. Panaghoy ng isang ama na pinagtaksilan ng kanyang sariling sinisintang anak. Malinaw po yan sa simula pa lamang ng kabanatang ito. Ano po ang sabi? Sa verse 1, a son of David when he fled from Absalom, his son. Now, ang details po ng kwentong ito ay mababasa natin sa 2 Samuel chapters 15 to 18. Nagsimula po ang matinding di pagkakaunawaan ng mag-ama nang patayin ni Absalom ang kanyang kapatid na si Amnon, ang panganay po ni David. Dahil dito, lumayo ang loob niya sa kanyang anak. Matagal po silang hindi nag-uusap, tila hindi na mapagkakasundo. Pero kalaunan, nagkasundo pa rin po sila. Akala ni David, maayos na lahat. Pero may lihim palang balak si Absalom. Araw-araw pupunta si Absalom sa pintuan ng lungsod at doon po niya kinakausap ang mga mamamayan na may reklamo o problema. Hindi na nakararating sa hari ang mga usaping ito. Pinapakinggan niya na sila. At nagpapakita po siya ng pagiging magiliw. Sinasabi po niya, tama ang reklamo niyo. Kaso, walang kinatawa ng hari para tumulong sa inyo. Ang patunog po ba? Parang walang panahon ng hari sa kanila. Hindi niya po direktang siniraan si David, pero pinapalabas niya na hindi na ito epektibong leader. Parang sinasabi niya, kung ako lamang ang hari, agad ko sana kayong matutulungan. Kaya parang ang dating, mas kumakalinga pa siya sa kanila kaysa sa kanyang ama. Sa madalit sabi po, kinukuha ni Absalom ang loob ng mga tao. Hindi siya umasta, hindi siya kumilos, na para talagang siya ay anak ng hari. False humility ba? Kunyari, mapagpakumbaba siya. Hindi lang siya kunyari, mapagkalinga, kunyari din, mapagpakumbaba siya. Umasta po siya na para bagang sinserong kaibigan ng lahat. May panahon siya sa lahat. Niyayakap niya marahil ang mga tao. Pinaparamdam na sila'y mahalaga sa kanya. Dahil dito, unti-unti niyang nakuha ang loob ng buong bayan. Hindi na niya siya kailangang mag-alsa pa. Napilitan tuloy si David na tumakas sapagkat iniwan na siya maging ng mga taong dating niyang pinagkakatiwalaan. Dating minsang sumunod sa kanya o naging tagasunod niya. Now think about that. David was not just fleeing a political rival. He was running from his very own son. But that was just the beginning of the pain. As he escaped, a man named Shimei from Saul's family came out and hurled curses at him. Shimei accused David of bloodshed and threw stones at him and his men.
Isipin po ninyo kung gaanong kahihiyan ang dinala nun sa haring si David. Minumura siya, binabato siya, sinisigawan siya ni Shimei. That's on top of him being betrayed by his very own dear son. Now, technically, David could have ordered Shimei execution, but he did not. Pwede niya iutos, nasa kanya pa rin ang kapangyarihan para iutos, patayin ang taong yan. Ang walang galang na tao na yan. Pero hindi niya ginawa. Why? Because mercy prevailed in his heart. David believed that even this humiliation might be a message from God. A divine wake-up call. So nagpasya siya na mas hanapin ang mensahe ng Diyos sa nangyayari sa kanya. May mensahe sa akin ng Diyos. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon para isa-isahin kung sino-sino ang naninira sa kanya, kung sino-sino ang nagsasalita ng masama laban sa kanya. Siya ay nag-focus sa pag-iisip. Panginoon, you must have a message for me through this. Please communicate that message. How about you? When people misunderstand you, or when people speak badly and falsely about you, when your heart feels crushed by rejection or shame, how do you respond? Do you fight back? Do you shut down or go silent? Or do you, like David, turn to God and encourage yourself by remembering everything you've learned and believe about Him? Tandaan natin, bilang Kristiyano, mayroon tayong choice. Hindi natin kailangang mag-asal gaya ng hindi sumasampalataya na nabubuhay sa kapaitan, nabubuhay sa inggit, at nasisiyahan sa kasiraan ng iba. You have a choice. Now moving on, let us now read verses 1 and 2 of Psalm chapter 3. A psalm of David when he fled from Absalom his son. Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God. Sila. Meditate. Stop for a while. Contemplate. Kailangan natin yan. Minsan ang kailangan natin preno. Para bigyan ng ating sarili ng pagkakataong makapag-isip. Now, this was a very difficult time for David. He was deeply saddened. People he trusted had turned against him. He felt so alone and betrayed. He was probably thinking, has God left me too? At parang lahat na lang laban sa akin. Parang lahat na lang galit sa akin. When he says, many are they that rise up against me, it means that many people were attacking him. Everything around him was in chaos. But even in the middle of all of this, David is still praised to God. He does not shut down. He did not shut down. He did not become bitter.
He looked up to God. He prayed. His prayer starts in pain, but it remains a prayer. Amen? Maaaring hindi kagaya ng inaasahang tamang mga salita, tamang order, chronological order, pero basta binuksan niya lang ang loob niya sa Panginoon. Panalangin pa rin ang tawag doon. Anong klaseng panalangin? Sinserong panalangin. Maaring mabigat ang kanyang loob, pero pinili pa rin niya na dalhin ang lahat sa Panginoon. And that alone, brothers and sisters, is a powerful sign of faith and inner strength. As Christians, brothers and sisters, we need to remember this. When we go through moments like David did, when we're hurting, when we're confused, when we're betrayed, we should not just react based on what we feel. There's a more important question we need to ask. Christian, di ba? So follower of Christ, di ba? O as a follower of Christ, what should I do? Mali yung pag-iisip. Ganito na ako eh. Asahan nyo ng pagka naalaman ko yan, magagalit ako. No. You are a Christian. You are a follower of Christ. And so our default should be to ask a question. Lord, what do you want me to do? What do you want me to say? How do you want me to react? Amen? Because again, you are a follower of our Lord Jesus Christ. Hindi po tayo malayang gawin o sabihin kung ano lamang ang maibigan natin. Ano man daw ang ating ginagawa, gawin natin ito sa paraang maluluwalhati ang Panginoon. Whatever you do, do all for the glory of God. To the glory of God. Yan po nawa ang magsilbing giya natin or gabay natin. Now in those times, who was the Lord in David's life? How did David see the Lord? David saw the Lord not as distant or indifferent, but as his shield, his glory, and the lifter of his head. Let us read verse 3. But thou, O Lord, are a shield for me, my glory, and the lifter up of mine head. Now let's go through this one by one. Let's go through these qualities one by one. David's words in this verse show his deep trust in God's protection. The Hebrew word ba'adi, used in the phrase, thou art a shield for me, that preposition, for, is ba'adi in Hebrew. Now that word highlights how personal and intentional God's care is. God is not just a general shield. Ikaw, tignan mo sa concordance, yun na nakalagay. He is a shield specifically for David. Thou art a shield for me. Para sa akin. Personal. Hindi lang siya nagpoprotekta sa lahat. Tinitignan ni David ang Diyos. Hindi po, Panginoon. Maaaring totoo na ikaw ang nag-iingat sa lahat. Pero para sa akin, ikaw ang nag-iingat sa akin. You, dear Lord, are the one who actively
you are actively defending me and actively looking out for my good, for my welfare. Tinitignan ni David ang Panginoon na personal na nangangalaga, personal na sumasanggalang sa Kanya. At ang hangad, ito yung pinakamasarap, at ang hangad ay ang pinakamainam para sa Kanya. Sarap yun, mga kapatid. Yung pinakamainam, Panginoon, ang iniisip mo para sa akin. Maaring iba yung iniisip ko na mainam para sa akin, pero Panginoon, hindi ka pumapalya. Lagi kang tama. And it is our responsibility, and it would be our wise decision to submit to His unlimited wisdom, infinite wisdom. Wala po itong pinagkaiba, mga kapatid, sa pangangalagang inilaan naman ng Panginoon kay Abraham. Genesis 15:1 in Filipino, huwag kang matakot. Fear not. Bakit? Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. I am thy shield and thy great reward. Bagay na maaari din pong ang kini ng bawat isang sumasampalataya sa Kanya ngayon. Hindi lamang siya personal na nangangalaga at nag-iingat kay David, kay Abraham, kundi sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Now, the same word, baadi, for, can also mean around or about, which shows that God does not just stand in front of David. He surrounds him completely. Even while facing betrayal, danger, and emotional pain, David believes that God is still protecting him. Kahit na marahil, ang pakiramdam niya ay lantad siya mula sa mga atake at wala siyang kalaban-laban. Naniwala siya. Pinili niyang maniwala na siya pinakaligtas sa kamay ng kanyang Panginoon. At sana po matandaan natin yon. Huwag nating kalilimutan, tayo'y pinakaligtas sa makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. Amen? John 10. Amen? Nung wala na halos ang lahat kay David, ang kanyang trono, ang kanyang mabuting pangalan, at ang tiwala ng mga taong minsan sumuporta sa kanya. Sa paningin ng karamihan, hindi na siya hari. Pero sa gitna po ng pusikit na kadilimang yaon, tinawag pa rin po niya ang kanyang Panginoong Diyos na hindi lamang thou art my shield, but my glory. Thou art my glory. Now this is a powerful turning point, mga kapatid. Hindi na po ito kasi tungkol sa kapangyarihan, hindi na po ito tungkol sa karangyaan, hindi na po ito tungkol sa kasikatan, dahil lahat ng iyon nawala na. So saan ko kukunin ang glory? Tinanggal na sa akin lahat. At dapat meron din tayong ganung turning point sa buhay natin. Yung alam mo na kung saan mo kukunin ang halaga mo. Kung nawala na lahat ng yon, saan manggagaling ang kanyang glory? Nanggaling po ito sa malalim na katotohanan na ang tunay niyang halaga ay nagmumula sa Diyos lamang.
Kahit wala na ang kanyang korona, kahit wala na ang magagarbong kasuutan, alam ni David na hindi nawala ang kanyang dignidad. Dahil ito ay nakaugat sa kanyang relasyon, sa kanyang kaugnayan, sa kanyang Panginoon. Amen? David stopped chasing the approval of people and found peace in knowing who he was in God's eyes. That kind of glory, the one that comes from being loved and chosen by God, is something no one can take away from us. Brothers and sisters, it reminds us that even when everything else falls apart, being known and loved by God is more than enough to hold us together. Palaging salamat sa Diyos pagka may dumadagdag sa ating pagpapala. Pero paano kung nabaliktad? Imbis na may dumadagdag, may nababawas. Kung alam mo kung saan nakatayong matibay ang pagkatao mo, huhubarang ka na, mawawala na ang lahat. Nagpapatuloy na nakatatayo ka ng diretso. Dahil alam mo, ikaw ay pinagpalak. Pagpapalang hindi kayang kunin man, pagpapalang hindi nabubulok. Ano nga ang pumuli ang sabi ng isang awit? Isang himno na inaawit natin, a mighty fortress is our God. Let goods and kindred go. This mortal life also, the body they may kill. God's truth abideth still. His kingdom is forever. Amen? Yun eh. Mawala na lahat. Let goods. Kantahin ko Let goods and kindred go. This mortal life also, the body they may kill. God's truth abideth still. His kingdom is forever. Pagka nararamdaman mo, unti-unti ka nang humihina, lumalabo ang mata, dumadala ang nakakaalala sa'yo, awitin mo ito. At magdadala ito, hindi lang ng kapayapaan, kundi galak. Oh, as Christians, our true identity is not based on what we have. It is not based on what we've achieved or on how others see us. It is found in what? Fill in the blank. In Christ alone. In Him. Brothers and sisters, we are fully known in Him. We are deeply loved. In Him, we are forever valued. We're not just forgiven. We're chosen, redeemed, and called children of the living God. So when life makes us question our worth, we can stand strong, knowing that who we are in Christ never changes and always is secure. Thou art my shield, thou art my glory, and thirdly, thou art the lifter up of my head. As you all know, a bowed head is a sign of shame or a sign of sadness.
or defeat. Di ba? Bakit nakayukayok ang iyong ulo? Either ikaw ay nahihiya, nakatungo. Ano ba ang tamang Filipino doon? Nakatungo. Marahil ay malungkot. O marahil kayo natalo. May natalo bang nakaganon? Ang tawag ng mga foreign reporters ay Ila. She just won the first Filipina to win the WTA. Amen? So hindi siya nakaganon. Masaya siya, proud siya. So basically, normally, yun, pag nakatungo ka, nahihiya ka, talunan ka, o kaya na may malungkot ka. Lifting someone's head, therefore, means restoring their hope. It means confidence. It means joy. Nang tumakas po si David mula sa Jerusalem, tumakas po siyang nakayapak eh. At tumakas siyang tumatangis. Tumakas siyang may takip ang ulo. Simbolo ng matinding lungkot at pagdadalamhati. You can read that in 2 Samuel 15:30. Pero dito po sa Psalm 3:3, sinabi niya na ang Diyos ang nagtaas ng kanyang ulo. Ibinalik po ng Diyos ang kanyang lakas na loob. Ipinaalala sa kanya ng Diyos na siya'y kinakalinga at kailanman ay hindi iniwanan. Hindi po siya talunan. Gaya marahil ng natutukso na niyang paniwalaan. Minsan tayo mismo, I'm such a big loser. Hindi po. Sino siya? Muli, siya ay anak ng Diyos. Buhay at pinakabaluwalhating Diyos. Gayon din naman po, sa bawat sandali ng ating sariling personal na pagkalugmok, ito ang paanyaya rin sa atin. Lumapit tayo sa Diyos. Hayaan natin siya ang mag-angat ng ating ulo. Hayaan natin siya ang magpaalala sa atin kung sino talaga tayo sa Kanya. Papawiin po nito ang mga kasinungalingang maaaring pumupuno na ngayon mismo sa iyong pag-iisip. Let us read now verses 4 to 6. I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill. I laid me down and slept. I awake, for the Lord sustained me. I will not be afraid of 10,000 of people that have set themselves against me round about. Now please remember, David wrote these words while running for safety. Heartbroken. Heartbroken by betrayal and uncertain about what tomorrow would bring. It's a kind of fear and confusion many of us also felt. Especially when people we love hurt us. When everything feels out of control. Maraming dahilan, mga kapatid, para tayo matakot. Maraming dahilan para tayo mangamba. In the same manner na maraming dahilan si David para matakot at mangamba. Yet even then,
David was able to sleep. Not because the problems were gone, but because he trusted the one who neither sleeps nor lives. I will never leave you nor forsake you. That kind of rest, brothers and sisters, is complete surrender. Hindi mo magagawang makatulog hanggat iniisip mo na sa mga kamay mo ang solusyon sa problema mo. Magagawa mo lang matulog pag binitawan mo yan. At sinabi mong, Panginoon, di ko na kaya, bahala ka na. And in fact, kung babalikan mo, yun that's precisely the meaning of our word, bahala ka na. Bahala na. Lord, sa kamay mo na to. Bahala na. It is actually, and in fact, saying, I don't have all the answers, but I know the one who does. And that's the kind of peace God offers to us too. Hindi lang siya naranasan ni David. Ito ay ready sa atin, available para sa atin ngayon. Bilang mga Kristiyano, ang dami po nating iniisip. Mga problema na hinaharap, marahil ay mga pagsisisi sa mga nangyari sa nakaraan, mga takot, na minsan hindi mo naman maipaliwanag. Bakit ka natatakot? Hindi na nga ako umiinom ng kape. Pero dito po, sa Psalm 3:5, pinapaalala sa atin na ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa maayos na sitwasyon. Di ba yun ang lagi natin prayer? Lord, fix this. Fix this right now. Now na. Hindi po ako makakatulog, hindi ako mapapayapa hanggat hindi ayos to. Hindi ang kailangan ayusin yung sitwasyon mo. Hindi. Necessarily. Ang kailangan ayusin yung puso natin. Yung paraan natin ng pagtanaw. Are you following me, church? I hope you do. Sapat na para sa atin yung tiwala na hawak tayo ng Diyos. Ano man ang sitwasyon. Bawat hininga, bawat pagising, ay patunay na siya ang nagbibigay ng lakas at buhay sa atin. Hindi lang po niya tayo iniligtas. Siya ang nagsusustina sa atin. Hindi lang niya tayo mahal. Hawak-hawak niya tayo araw-araw muli ng kanang kamay ng kanyang katwiran. Kaya mamayang gabi, mga kapatid, pwede ba? Mamayang gabi, kung mabigat ang iyong pakiramdam, mangyari lamang pakitandaan mo. Pwede mong ipahinga ang lahat sa Diyos. Pwede kang magpahinga ng may tiwala. Dahil ang Diyos na sumusti na kay David sa gitna ng kasilimutan sa kanyang buhay, ay siya ring Diyos na nagbabantay sa iyo ngayon. At hindi siya kailanman natutulog. Matulog ka na. O pwede ka nang matulog. Moving on, verses 7 to 8. Arise, O Lord, save me, O my God,
For thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Brothers and sisters, in this final portion of our text, in this final passage where we are reflecting on, we see that David cries out to God with urgency, not to seek revenge, but to plead for justice. He is not asking God to harm his enemies out of anger. He's asking God to intervene and make things right. It's a bold prayer that reveals deep trust. David knows he cannot save himself. He is surrounded. He's betrayed again and in pain. Yet instead of giving in to fear, giving in to bitterness, he turns to the only one who can truly rescue him, his Savior. Mga kapatid, ito rin po mismo ang pinakapulso ng gospel. Hindi natin kaya iligtas ang sarili natin. Tulad ni David, may mga kalaban tayong hindi natin kayang haraping mag-isa. Paano mo lalabanan ang kasalanan? Paano mo lalabanan ang mga tentasyon? Paano mo lalabanan ang takot na nagahari sa puso mo? Paano mo lalabanan ang kahihiyan? Etc. Pero may Diyos tayo na nakikinig sa panalangin at kumikilos ng may kapangyarihan, kumikilos ng may habag. Nang sinabi po ni David, "Save me, oh my God." Hindi lang siya humihingi ng tulong. Ipinapahayag niya actually kung sino talaga ang Diyos. Excuse me. Ipinapahayag niya kung sino talaga ang Diyos para sa kanya. Save me, oh my God. In other words, ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking tagapagtanggol. At ikaw ang aking tagapagpalaya. Brothers and sisters, that same God is still with us today. He does not just fight for us. He's already won the most important battle through our Lord Jesus Christ. We are already more than conquerors through Him. So when life feels unfair and your heart feels heavy, you can pray like David did. Arise, O Lord, save me. Not because you are strong, but because He is faithful. Not because you deserve it, but because He loves you unconditionally. Yun lang ang tanging dahilan. Bakit pwede tayo lumapit sa Diyos ng malakas ang loob? Hindi dahil sa kung anumang merito na meron tayo, kundi alam mo, Panginoon, iniibig mo ako ng walang kondisyon. Hindi ko kailangan ayusin ang kung ano-ano sa akin. Lalapit ako kung ano ako at hihingi ako sa iyo ng awa at tulong. Hayaan mong ganito ang maging tugon mo ngayong umaga sa ating pagsamba. Hindi takot, kundi panalangin. Hindi paghihiganti, kundi pagtitiwala. Magtiwala ka sa Diyos na nagliligtas. Magtiwala ka sa Diyos na nakakakita sa lahat. Magtiwala ka sa Diyos na makatarungan. At sa Diyos na kailanman ay hindi pumapalya. Hindi nabibigo. Amen.